Ang pagdadal ay panahon ng paghihintay at pagtitiwala. Ito rin ay panahon ng pagsisisi at pag-asam sa pagdating ng manunubos. Ang pagdiriwang ng Pasko ay mararanasan ng ganap kung may pagsisisi at pagtitiwala. Ito ay nagsisimula sa sambayan. Halina't lapitang may siglang damdamin at dalangin natin sa Bethlehem. Halina't tingnan, haring bagong silang, tayo'y lapitan natin, sambahin at purihin, lapit at luwalhati, Diyos natin. Umawit o langit na buong pagkalang mo, kalangitan ay sumigaw. Sa Diyos mag-ibig ay ating isulit, tayo'y lapitan natin, sambahin at purihin, lapit at luwalhati, Diyos natin. O dakilang Kristo, nagbibigay galang kami, magsilang arangal. Madalang verbo, bawang tao, ngayon'y lapitan na, lapit at luwalhati, Diyos natin. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos na dakila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh, tugtog at awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Si Yahweh, kaniyang salita at maasahan ang kaniyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sabay-sabay po tayong manalangin. O aming Panginoon, kaming iyong mga anak ay nagkakatipon sa gabing ito, upang muli kaming mapasailalim sa iyong pagkupkup at paglingap. Aming dalangin bilang iyong mga anak, ihanda ang aming sarili sa nalalapit mong pagdatal. Panalangin namin naway sumaamin ka upang sa aming pagiging mabuti inyong lingkod, ang iyong buhay at ministeryo ang aming itaguyod. Maging karapat-dapat nawa kami sa aming paghahanda para sa iyong masayang pagsilang at pagsakop sa sangkatauhan. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hark the herald angels sing, glory to the King. Peace on earth and mercy mild, God
Ang pagbasa sa Ebanghelyo ay ating pong matatagpuan sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 17, talataang 22 hanggang 30. Luke chapter 17, verses 22 to 30. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi nyo makikita iyon at may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din nung panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at usupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sumaatin po ang pagpapala ng Diyos sa mga salitang ating nabasa at ating narinig.
Gandang gabi po, mga kapatid. Pang-ilang gabi na po tayo? Pang-limang gabi na. So, ang ating pong wish, makumpleto natin ang 9 na gabi. Nakakailang gabi na po kayo na sumasamba? 5. Kompleto ho? Walang uma-absent? Ang absent, manlilibre sa Pasko. Yes daw. So mga kapatid, itong gabing ito ay pagsamba natin sa Diyos at ang mga bose o ang mga kaanib ng Board of Christian Educators ang namamahala ngayon sa ating pong pagsamba. So ating pasalamatan ang awit na inihandog nila sa atin mula sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos. So hindi na talaga nating mapopospo ng Pasko, no? Walang pagpapaliban ng Pasko. So mga kapatid, itong ating pong mensahe, so Christian education ito, no? Ito yung namamahala ng Christian education, ating pong pag-aralan. May kinalaman kasi sa edukasyon, no? Pag-aralan ang second coming ni Jesus. Ito yung paksa po natin ngayon. Ito yung isang anyo ng Kapaskuhan na nalilimutan at kinakaligtaan na bigyan ng aral at mensahe sa panahon ng Kapaskuhan. Ang second coming o ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid, sa doktrina natin, meron tayong tinatawag na paniniwala o pananampalataya na ganito ang sinasabi. Si Kristo ay pinanganak, si Kristo ay muling binuhay, si Kristo ay muling babalik. Ulitin ko po. Si Kristo ay pinanganak, si Kristo ay muling binuhay, si Kristo ay muling babalik. Pansinin niyo po yung tatlong katagang yan na nakikita natin sa ginawa ni Kristo. Ito po yung tatlong uri ng Pasko na ating sineselebrate tuwing taon-taon. Yung una, Pasko ng kapanganakan, si Kristo'y ipinanganak. Yung ikalawa, Pasko ng muling pagkabuhay. Di ba ang tawag natin dyan? Si Kristo'y muling binuhay. At ang ikahuli, si Kristo'y muling babalik. Pasko ng muling pagbabalik. So ang lahat ng ito, Pasko. So nagdiriwang tayo ng Pasko at ito ang ating ginugunita sa sandaling ito. Ang pag-aaral po ng paksang second coming ni Jesus ay nagpapaalala sa lahat na maging handa sa pagbabalik ng anak ng tao. Yun po yung binasa natin sa Ebanghelyo kanina. Anak ng tao. Tinagurian niya ang kanyang sarili, ang ating Panginoong Hesus na anak ng tao. Ang tinutukoy niya po rito, mga kapatid, ay si Jesus. Siya na muling babalik ang anak ng tao. Tinutukoy dito ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kailan? Walang nakababatid. Tanging siya lamang ang makapagsasabi kung kailan darating siya. At ang pinagagawa niya sa atin, tayo ay maghanda. At tayo nga ngayon, sa ganito pong panahon, naghahanda tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Ano ang dahilan bakit po tayo naghahanda o pinaghahanda ng Panginoon sa second coming, sa paniniwalang ito, mga kapatid? Una po, ang second coming ni Jesus ay pagbabatid sa nalalapit na paghuhukom. Pinapaalam sa atin, malapit na ang Judgment Day, ang paghuhukom. At ito yung nakakaligtaan din natin na talakayin, yung paghuhukom sa pagdating ng ating Panginoon. Ang unang pagdating ng Panginoon ay ang kanyang kapanganakan. Kaya nga ho, Adbyento, pagdatal, kapanganakan, pagdating, unang pagdating ng ating Panginoon. Ang unang pagdating ng Panginoon, mga kapatid, ang taglay nito ay pagliligtas at pag-ibig ng Diyos. 1:3-16. Yun yung pinakasentro ng Kapaskuhan. Itong verse na ito, itong tekstong ito yung pinakasentro ng text o ng Bible verse sa Kapaskuhan. Dala nito ay pag-asa at kagalakan. Ngunit sa muling pagdating niya, pagdating ng ating Panginoon, ang dala-dala naman niya ay paghatol at paghuhukom sa daigdig. Hebrew chapter 9 verse 27-28.
kabiguan at kalungkutan para sa mga taong nagpapatuloy sa kasamaan. Yun ang dadalhin ng Panginoon, ang paghukom sa lahat. Ang pagsamba na ginagawa natin ngayon mga kapatid ay paglalahad ito ng ating pagsisisi sa mga ginagawa nating pagkakamali sa buhay. Kaya meron po tayong 9 na gabi ng pagsamba sa Diyos. Ito po ay paghahanda. Sumasamba tayo sa diwa na nangangako tayo na atin ang babaguhin ang ating buhay upang handang-handa tayo na humarap sa paghuhukom ng Panginoon. Ito yung diwa ng ating 9 na gabi na pagsamba sa Diyos. Inihahanda natin ang ating buhay. Inihahanda natin ang ating sarili kung sakaling ang dumating ang ating Panginoon. Bigla siyang dumating, nakahanda tayo at inihahanda natin ang ating buhay sa harapan niya. Naalala ko po, sabi ng isang ama sa kanyang asawa, dahil itong kanyang asawang babae ay lagi na lamang dumadalo sa gawain sa simbahan. Simba ng simba, dalo-dalo ng gawain ng mga pag-aaral sa Biblia. Ang lagi niyang pinupuna, ang sabi niya sa kanyang asawa, baka lumagpas ka na sa langit. Di ba ho? Naririnig niyo yung salitang yan. Sa iyong pagdalo, lagi-lagi, baka lumagpas ka na sa langit. Alam po nyo, yung ginagawa natin pagsamba at pagdalo sa mga gawain dito sa iglesia, kulang pa yan sa mga ginawa nating kasalanan sa harapan ng Diyos. Amen? Kulang pa yung ginagawa natin para tumbasan natin yung kasalanang ginagawa natin sa araw-araw, sa bawat sandali na hindi lingid sa ating Panginoon. Kaya dito tayo bumabawi. Itong ating pagsamba, ito ang ating kapahayagan na tayo nagsisisi. Kaya kailangan natin ang pagsamba. Ang pagsambang ginagawa natin, hindi ito para sa atin. Tandaan niyo po, i-take note niyo. Ang ginagawa ng pagsamba ay hindi ito para sa atin. Ito'y para sa Kanya, para sa Diyos, upang luwalhatiin natin siya. Kapag tayo ay sumasamba, ang Diyos ay nalulugod sa atin at tuwang-tuwa siya sa atin. Kapag tayo ay laging sumasamba at lumalapit sa Kanya, sapagkat binibigyan mo siya ng panahon, kinalulugod ka ngayon ng Diyos sa iyong ginagawa. Tulad po ito ng ginawa ng mga pantas. Kung nabasa niyo po yung istorya ng mga pantas sa Matthew chapter 2, yung buong kabanata ng Matthew 2, dun sa Matthew chapter 2, verse 11, makikita niyo po rito ang ginawa ng mga pantas. Sabi po nila, nang makita nila si Jesus, lumapit sila, nagpatira pa at sumamba kay Jesus. Nang matagpuan nila, nang makita nila si Jesus, ang bata, ang sanggol na si Jesus, ang ginawa nila, nagpatira pa sila, sumamba sila sa sandaling yon. At patapos silang sumamba, ang Diyos ay nalugod sa kanila. Pag tinignan nyo at binasa nyo yung kabuuan ng istorya ng mga pantas, sa ginawa nilang pagsamba, nalugod sa kanila ang Diyos. Kaya sa kaluguran ng Diyos, sinabihan ang mga pantas na ito. Ang sabi, huwag na kayong babalik pa kay Herodes. Anong ibig sabihin yon? Yung salitang yon. Matapos sambahin ng mga pantas si Jesus sa sandaling yon, nagpakita ang Diyos o nagsalita ang Diyos sa kanila na ang sabi, huwag na kayong babalik kay Herodes. Alam niyo po ba, yung mensahe ng salitang yon, yun ho ang biyaya ng Diyos sa ginawa ng mga pantas na pagsamba kay Jesus. Huwag na silang babalik kay Herodes. Ganito ang pagsamba natin sa Diyos. Huwag ka nang babalik kay Herodes. Ano ba si Herodes? Sino ba si Herodes? Si Herodes ay kapahamakan. Si Herodes ay kasamaan. Kaya pinaiiwas na ng Diyos na huwag ka nang babalik. Kapag ikay sumamba sa Diyos, huwag ka nang magkakasala muli. Iiwas ka na sa kasalanan. Ganito ang pagsamba natin sa Diyos. Kung tayo ay laging sasamba, dinadala tayo ng Diyos sa kabutihan ng buhay. Inihahanda niya tayo sa kanyang muling pagbabalik. Ito yung purpose ng ating pagsamba ngayong Kapaskuhan. O hindi man itong Kapaskuhan, kundi tuwing araw ng linggo. Inihahanda tayo ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Sa ating paghahanda sa second coming ng ating Panginoon, lagi tayong sumamba sa ating Panginoon.
Ito ang hatid ng second coming o ang ating paniniwala sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ikalawa po mga kapatid, ang second coming ni Jesus ay paghahanda sa kawakasan ng panahon o yung tinatawag na end time. Sa doktrina po natin, ang tinatawag po natin dyan ay eschatology, eschatolohiya. Sabihin nga po niyo, eschatolohiya o eschatology. No? Ano pong ibig sabihin ng salitang eschatology? Ito'y pagtatapos ng masamang panahon, pagbabago ng kaayusan ng mundo o transformasyon ng daigdig. Sa ibang kataga, ito yung tinatawag na God's Revolution. No? Ayaw nating bigkasin yung revolution kasi sa atin, pag revolution, madugo. No? Pero ang totoo, ang dahilan ng muling pagbabalik ng ating Panginoon, yung second coming, magkakaroon ng transformasyon, revolution ang magaganap sa daigdig. Wawakasan niya na ang lumang panahon. Ipagkakaloob niya na ang bagong panahon. Sa awit ni Maria, sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 1, talata ang 52 hanggang 53, ito po'y awit ng pagpupuri sa Diyos sa batang kanyang ipanganganak. Pero doon sa awit na yon, mga kapatid, mababasa nyo rito ang layunin ng pagdating ng Panginoon, ang layunin ng kanyang second coming. Pakinggan nyo po ito. Ang sabi po niya, no? Sabi ni Maria, maganda itong sinabi ni Maria, ibabagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itataas ang mga nasa abang kalagayan. Bubusugin niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya ng walang anuman ang mga mayayaman. Wow! No? Grabe yun. Ano? Di ba? Yun yung mga adhikain ng mga revolusyonaryo nung panahon ng mga 60s, 70s. Ito yung panawagan ng mga aktivista. No? Pero nandito na pala ho sa Biblia yon. Kung makikita niyo yung transformasyon ng ating Panginoon, itong awit ni Maria ay naghahayag ito ng pagbabago sa pagdating ng ating Panginoon. Ito yung nagsasabi ng pagtatapos ng lumang panahon at pagdating ng panahon ng Panginoon. Magkakaroon ng transformasyon ang daigdig na ito. Kaya ang bawat taon, bawat panahon, tinatawag natin yung panahon ng Panginoon o Year of the Lord. Kasi umaasam tayo, nag-aantay tayo lagi sa pagbabalik ng panahon ng ating Panginoon. Kaya bawat taon, tinatawag nating Year of the Lord. Maski itong 2015, Year of the Lord pa rin yan na tinatawag natin. Kasi hinihintay at inaabangan natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ganon natin tignan ang panahon na darating bilang mga mananampalataya. Ang problema po natin, mas naniniwala pa tayo sa mga year of the animal. Hello? Ano ba nga ngayon itong 2015? Hinuhulaan na yan, Year of Year of the fish. Talagang animal. No? Year of the fish. No? Ano nang sabi sa hula? Anong sabi sa tawas? Alam niyo mga kapatid, mas yun ang tinitignan natin sa darating na panahon. Ano may bibigay ng year ng ganitong klaseng hayop? Pero ang totoo po nito mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng Biblia, ang bawat panahon, ang bawat taon ay year of the Lord. Anumang taon yan, naaharapin natin, year of the Lord pa rin yan. Kasi nag-aantay tayo ng pag-asa, nag-aantay tayo ng pagbabago, nag-aantay tayo ng masaganang buhay. Year of the Lord. Ang pagdiriwang po ng Kapaskuhan ay naglalayon ito ng pagbalikwas sa maling sistema na nagaganap sa daigdig na ito. Sana winawasak na natin yung masamang sistema ng daigdig na ito. Kung ang Kapaskuhan ay nagdiriwang sa sobrang pagpapahalaga sa material na bagay na siyang patuloy na nangyayari po ngayon, at nalulungkot ka kung hindi ka makakagaya sa magarbong selebrasyon na nangyayari ngayon, ang mga Kristiyano ang dapat na nagsisimula ng simpleng selebrasyon ng Kapaskuhan. Sa atin nagsisimula ang transformasyon. Kung ang lipunan natin, kung ang pagdiriwang ng Kapaskuhan natin ay sobrang gastos at magarbong selebrasyon, dapat tayo rin ay nagpapakita ng pagbabago sa sobrang luho at magarbong selebrasyon na umuubos tayo
ng maraming pagod o hirap o ng mga biyaya ng Diyos na wala naman na naibibigay na magandang pagpapala sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Mas panig dapat tayo ng espiritu ng Christmas. Yung spirit ng Christmas ang dapat nating uliratin, ang dapat nating suriin. Ito ang sinasabi sa atin, transformasyon, pagbabago ng ating buhay, pagbabago ng ating sarili, pagbabago ng ating pagkatao. Sapagkat ito ang hinihintay o hinihingi ng ating Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik. Sa second coming ni Jesus, ito ang titignan sa atin. Kaya mayroong paghuhukom. Susuriin tayo bawat isa. Ihihiwalay niya ang tupa at kambing at tatanungin ka kung ano ang ginawa mo sa iyong buhay at pananalig sa Kanya. Ito ang hinahanap niya. No? Sa second coming, babaguhin ng Diyos ang lumang panahon na siyang inaabangan natin. Ikatlo, mga kapatid, ang second coming ni Jesus ay pagtatapos ng kasamaan sa daigdig. Kanina, ang second coming ay paghahanda sa nalalapit na paghuhukom, paghahanda sa kawakasan ng panahon o end time. At itong huli, mga kapatid, ang second coming ni Jesus ay tatapusin niya na ang kasamaan sa daigdig na ito. Tumitindi ng tumitindi ang kasamaan sa daigdig na ito. Lahat tayo, saklaw ng kasamaan. No? Pati mga pastor, apektado sa kasamaan na ginagawa o nangyayari sa daigdig na ito. Lahat. No? Wala tayong panangga dyan. No? At kailangan labanan natin yan sa ating paniniwala o sa ating pananalig sa Diyos, sa pagsunod sa atas ng ating Panginoon. Itong second coming ng ating Panginoon ay tatapusin na ang kasamaan sa daigdig. Maglilinis na siya. No? Yung pupurgahin niya na. Wala tayong purgatorio, pero ito yung mangyayari. Pupurgahin niya na, lilinisin niya na ang kasamaan sa daigdig na ito. Layunin ng pagdiriwang natin ngayon ay magsisi, magbalik loob sa Panginoon at magbago. Ito naman talaga ang dapat nating gawin. Kaya ang kulay natin na winawagayway sa pagdiriwang ng Adbyento ay violet o purple. Kung makikita nyo ho, kulay violet. Dahil ang kulay na ito ay nagpapabatid sa atin na tayo'y magsisi, magbalik loob sa Panginoon at magbago. Tayo'y maglinis ng ating mga sarili. Ito ang panahon din ng Kwaresma sa Pasko o sa Kapaskuhan. Pinasusuri nito ang ating buhay, relasyon sa kapwa at ang mga lihim na ginagawa natin na nagbubunga ng kasalanan sa Diyos at sa tao. Ang pagsamba ng mga pantas kay Jesus, mga kapatid, ay hindi lang ito nagsasabi ng selebrasyon ng pasasalamat. Ito din ay nagsasabi ng aral ng pagbabago sa lahat. Tulad ng ipinag-utos sa kanila ng Diyos, ganito ang wika sa Matthew chapter 2 verse 12. Ito yung binabanggit po natin kanina. Ang sabi rito ng Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos sa kanila, nang pabalik na ang mga pantas, sinabi sa kanila ng Diyos na sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Nag-iba na sila ng daan pauwi. Huwag na silang babalik kay Herodes. Mag-iba na kayo ng daan pauwi. Alam niyo po, ang gusto ni Herodes, di ba? Ang gusto ni Herodes, dumaan muna yung pantas sa kanya eh. Di ba? Ganun yung istorya noon. Dumaan muna yung mga pantas sa kanya at tinatanong kay Herodes, saan ba yung batang isisilang? Ay hindi rin alam ni Herodes kung saan. O sige, pinahayo niya yung mga pantas. No? At ang tagubilin pa, kung inyong makikita, sabihin nyo kaagad sa akin. Pero nakita nga ng mga pantas, pero inutusan sila ng Diyos, huwag na kayong babalik kay Herodes. Sabi niya gano'n. Sabi ng ating Panginoon Diyos. Mag-iba na kayo ng daan. Anong ibig sabihin po noon, mga kapatid? Ano ang kahulugan ng salitang yun na ating binasa kanina? Si Herodes, mga kapatid, ay hindi lang isang hari ito. Siya'y larawan ng kasamaan. Kanya ang lahat ng kasalanan. Ang pagpatay, ang pagsisinungaling,
no? Ang kalupitan, nandun na, no? Kung hahanapin nyo ang kabuuan ng kasalanan, kay Herodes makikita ito. Ito ang sinasabi ng Ebanghelyo sa atin. Inutos ng Diyos sa mga pantas na huwag na silang pupunta kay Herodes. Ibig sabihin yon, huwag ka nang pupunta uli sa kasamaan. Huwag ka nang babalik doon, sabi ng Diyos sa mga pantas. Ang sabi ng ating Panginoon, mag-iba na kayo ng daan. Ang salitang ito ay nag-uutos sa ating lahat, sa mga mambabasa ng pagbabago, sa mga mananampalataya ng pagbabago ng buhay. Ang pag-iba ng daan ay naghahayag ito ng pagbabago ng buhay. Ito yung inuutos ng Diyos na gawin natin. Ang dating daan na ginawa ng mga pantas patungo kay Herodes. Baka doon din dati tayo. Si Herodes ang nagiging daan natin. Ngayon, inutusan ng Diyos sa mga pantas, pinag-iiba na sila ng daan. Itong ating pagsamba ngayon, sinasabihan tayo ng Diyos, mag-iba na kayo ng daan. Huwag na kayong babalik kay Herodes. Doon na kayo sa kabutihan. Doon na kayo sa daan ng Diyos. Ito po yung second coming. Paghahanda sa ating lahat. Paghahanda sa nalalapit na paghuhukom. Paghahanda sa kawakasan ng panahon o end time. Paghahanda sa pagtatapos ng kasamaan sa daigdig na ito. Sa second coming ni Jesus, mga kapatid, sana magkita-kita tayo doon sa daan ng ating Panginoon. Tahakin lang natin yung daan patungo sa Diyos. Huwag yung daan pabalik sa kay Herodes o sa kasamaan. Sana magtagpo tayo sa daan ng Panginoon kapag darating na ang ating Panginoong Diyos. Pwede po ba, mga kapatid, sabihin nyo sa inyong katabi, sabihin nyo, pwede bang gawin natin uli? Napagawa ko na ba sa inyo yung isang daliri nyo gano'n? Taas nyo yung isang daliri, ganyan. Tapos ikabit nyo doon sa daliri ng inyong katabi. Ayan, magpa-promise tayo sa isa't isa. Sabihin nyo, promise. Yan, promise. Yan, magkikita tayo sa daan ng Panginoon. Sabihin mo gano'n. Sige nga ha, promise, magkikita tayo sa daan ng Panginoon. Titigan nyo ang inyong katabi. Yan, promise, magkikita tayo sa daan ng Panginoon. Yan. Yan ang second coming ni Jesus, sa daan tayo ng Panginoon. Na? Hindi sa daan ni Herodes. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hinahanap ng Diyos ang ating dalisay na pag-ibig. Higit kaysa mga ritual na gawain. Lumapit tayo ngayon na sa Diyos ng may kapakumbabaan at taos-puso nating ibigay ang tunay nating mga kaloob. Ang ating buong sarili at mga pinagpagalan bilang tanda ng ating walang hanggang pasasalamat sa Kanya. Tayo po ay taos-pusong magsipaghandog.
O Panginoon namin na pinakamakapangyarihan sa lahat. Narito nga po ang aming mga kaloob, mga bunga ng aming pinagpagalan. Nawa po mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki nito ay magamit namin ang ayos sa pagpapalawak ng iyong ministeryo. Alam po namin na mga ito ay hindi sapat sa lahat-lahat po ng ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Ngunit alam po namin na ang mga ito ay inyong tatanggapin sapagkat ang mga ito po ay taos-pusong ipinagkakaloob namin sa inyo. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Hello, sound check. Yan. Bago po natin awitin ang himno ng pagtatalaga, sa sandali pong ito, ating isasagawa ang Christmas Fellowship. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Yan, biglaan po akong lumabas. Tayo po ay hinihilingan ko po ang bawat isa na i-occupy po muna natin ang front seats para po tayo ay sama-sama. Paki-occupy naman po ang ating front seats para sa ating fellowship. At kung sino po yung may mga dala pang regalo, pakilagay na lamang po, pakibigay po kay AC. Yan, paki-occupy po natin ang ating front seats. At tinatawagan ko po ang CYF girls na dumako dito sa unahan. At tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay magkakantahan. Tayo po tayong lahat. Palakpak po muna tayong lahat. Masigla. CYF girls. At kantahin po natin ang simbahang UCCP with actions. Ang UCCP ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Simbahang UCCP ay masayang tunay, masayang tunay. Tingin po sa akin. Ako ay may ulo na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may ulo na masigla po. Ang Diyos ang may bigay. Simbahang UCCP ay masayang tunay. Mabilis! Masayang tunay, masayang tunay. Simbahang UCCP ay masayang tunay, masayang tunay. Balikat! Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Galaw! Aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Ang Diyos ang may bigay. Mabagal! Simbahang UCCP ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Simbahang UCCP ay masayang tunay, masayang tunay. Mabilis! Ako ay may bewang na aking kembot, aking ginagalaw, galaw ang bewang. Ako ay may bewang na aking ginagalaw. Ang Diyos ang may bigay. Simbahang UCCP ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Simbahang UCCP ay masayang tunay, masayang tunay. tuhod, ako ay may tuhod na aking ginagalaw. Galawan tuhod. Aking ginagalaw, ako ay may tuhod na aking ginagalaw. Ang Diyos ang may bigay. Simbahang UCCP ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Simbahang UCCP ay masayang
may paan. Aking ginagalaw, padyak, aking ginagalaw. Aking ginagalaw, ako ay may paan na aking ginagalaw. Ang Diyos ang may bigay. Bilis! Simbahang UCCP ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Simbahang UCCP ay masayang tunay. Masayang tunay. Lahat na po! Ako ay may ulo, may balikat, may bewang, may tuhod, may paa na aking galaw. Aking ginagalaw, ako ay may ulo, may balikat, may bewang, may tuhod, may paa na aking ginagalaw. Ang Diyos Sa may bigay, Simbahang Simbahang UCCP ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Simbahang UCCP, masayang tunay. Masayang tunay. Salamat po. Ngayon naman po ay hinihilingan na magkaroon ng representative, tigagalawang UCM, CYAF, CWA, CYF at 2 kids. Kailangan ko po ngayon dito sa unahan. 2 UCM, 2 CYAF, 2 CWA at 2 kids. O yan, si Roy at si Kuya Miguel. Sa UCM po, sino pong pwede? UCM. Si Doc at ang Tito Bobby. Sa CYAF po, sinong pwede sa CYAF? CYAF. CYAF po. At iningan, sino pa pong CYAF ang nandito? CWA. 2 CWA. Tita, CWA po. Sinong CWA? Tita Ellen, CWA. Sino pang na? Teacher Esther, CWA. Ah, Tita Cora. Nakita ko kayo, CWA. Hindi po. Ngayon po, dito po tayong lahat. Pila dito po. Pagkasyahin. CYF pala, CYF. Sorry. CYF. Bilis. CYF. O, yan. Okay. O, bunso dito. Boss eh. Ayun. Medyo hindi po, isang pila lang po per organization. Isang pila lang po per organization para tayo magkasya dyan. Okay. Ate, isang pila. Tapos isang pila. Hindi po. Yan. Hindi. Okay, ganito po ang mangyayari. Simpleng-simple lamang. Okay, so simpleng-simple lamang po. Alam po ito ng mga kids, tayo po ay magkakaroon ng mabilis na game lang. Ito po ay tinatawag na pahabaan. Lahat po ng mga suot ninyo na makakapagpahaba ay gagamitin natin sa loob ng 1 minuto. Boss, paki-time. Ngayon, wala mo na magre-ready. Pag sinabi kong go, go. Kung sino po yung mananalo, ay siya pong panalo. Ay, kung sino pinakamahaba, ay siya pong panalo. Paki-monitor po ng bose. At kailangan po ng cheer ng bawat organization para sa inyong representative. Gusto kong marinig ang cheer ng... Gusto kong marinig ang cheer para sa UCM. Isang malakas na palakpak! Pahaba po ng gamit. Dini po ang start dito. Ha? Wala, bawal. Kung ano na yung suot niyo't dala dyan. Pa-cheer naman po sa CWA. Wala po cheerers sa CWA. Palakpak naman dyan. Bawal lang kumuha.
Sa SIAF, pakipalakpak naman para sa SIAF. Hanggat kaya nyo po kahit buksan namin ang pinto. Hindi po pwede ang katawan. Next, para sa ating mga kids. Nasaan ang ating mga kids? CYF. Okay, ready na ang time. Kuya, pag kinakailangang buksan ang pinto, buksan ang pinto. Hindi, sabay-sabay sila. Sabay-sabay. Okay, ready? Wait lang, wala pang magtatanggal. Bulok. Wala. Okay, ready? Dito ang start. Ready? Dito ang start. Ready, go! Go! Go na po si EWA! Ay, dali. Sige, dito ka na lang. Hindi lumalaban ang CWA. Kuya, dali, ano ka? Last ano? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Stop na po! Stop! 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 Bose, paki-stop! Okay, sino po ang... upo muna tayo. Upo. Pakiupo. Patingin naman po ng sa UCM. Wow, ang daming pera. Grabe pera ang iniling niya. Patingin naman ng sa CWA. Wow, ang haba ng sa CWA. Grabe. SIAF. Naku, sayang yon. Dapat ay dito ang start. CYF. Okay, boses, sinong nanalo? Okay, ang nanalo ay CYF. Pwede nyo na pong kunin ang inyong mga pera, ang inyong mga gamit. Mamaya po ay lumapit sa akin yung naglaro para sa prizes. Salamat po sa mga naglaro sa UCM. Salamat po sa CWA, SIAF, sa ating kids at sa CYF. Salamat po. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating family exchange gift. Tinatawagan ko po si Loveliness at si Ate Elanie para sa ating exchange gift. Check. Check. Okay, tatawag po kami ng unang pamilya. Ganito po ang mechanics sa ating exchange gift. Tatawag po kami ng unang pamilya at pagkatapos po nun, bubunot siya dito kung sino yung pamilya niyang nabunot, yun po ang marireceive ninyong gift. Ganito, tatawag po kami ng unang pamilya, siya po ay bubunot, and then kung sino po yung pangalan na pamilya na nabunot niya, yun po ang matatanggap niyang gift. Tapos po kung sino naman yung pangalan nung nabunot, yun naman po ang sunod. Kumbaga, sunod-sunod na po yun. Ang una po nating tatawagin, syempre, Yun, Okay, ang una nating tatawagin pamilya ay ang pamilya ni Pastor. Apo, tita. Buong family po pupunta dito, kung nandito.
Tapos po, pero bago nyo po, yung dun sa nabunot, bago nyo i-reveal kung sino yon, ay i-describe nyo muna kung sino sila. Yon. Kailangan ko ng 1 to 2 words description para dun sa pamilya na inyo mabubunot. Tinatawagan po dito ang pamilya ni Pastor. Pastor. Sige tita, kayo po ang muna ang bumunot. Ate. Ang amin pong nabunot ay isang hindi malaman kung kabataan o nagpi-feeling kabataan pa rin. baka magalit sa akin. Pero feeling young talaga siya. Kasi wala pa siyang buhok. Bago pa lang tinutubuan ng buhok. Okay. Siya ay active sa ating iglesia. Very involved siya. Pati ang kanyang pamilya. Ano pa bang ano? Dadagdagan ni Pastor. Nasaan na yung ano, papelo? I-describe daw yan. Nagbigay na ako ng ilang description. Dagdagan mo. Parang si Bruce Willis. Ah. Kaya lang hindi natin madalas makita ngayon. Pero merong nananabik na lagi siya makita. Ano? May abs. Oo, mahal na mahal niya yung abs na yon. Ay, ako, sin. Hulaan na natin. Sin. Oh, hula. Sige, sino? Hula. Ha? Si Mama manalo. Aray pang start na ng inyo. Joke lang. Okay. Picture daw, picture. Oh, maraming nakuha ng picture. Mamaya po ang ang autograph. Salamat po. Ang nabunot ko ay tinanong ko pa. Ano ko lang. Nalito ako. Yan. Akin na to? Hindi ko nga alam na may bigay ako. Ang akin hong nabunot ay malapit din sa aking, sa aking buso, pamilya. Pero hindi sabi. Hindi sabi yun. Ano po, kung pagkikaibigan, yung family nila ay may manggagawa din. Tapos yung isa nasa abroad, puro lalaki. Walang mataba sa kanila. Hindi naman. Yan, Garcia family po. Si Tita Mary, Garcia family. Yan. Merry Christmas po. Thank you po. Family. Yan.
Ang nabunot po namin ay malapit din po sa akin, tsaka sa mami. Siya po ay matandaan na. Hindi. Ibahin natin ang term. May edad na. At medyo malusog. At malusog po siya. Siya po ay walang iba sina Tita Lucy Torio and family. Tita Lucy po. Kung ano magkwento eh, hindi ko po. Yung aking nabunot ay active sa simbahan. At dalawang kanyang anak, isang babae at isang lalaki. Pamilya ni Agnes. Tita Agnes and family po. Aking pong nabunot ay ang family ng Andal, Dani Andal. Ang aking po nabunot ay ang Atimay Panganiban. Masakit ang tuhod. Sa akin pong nabunot, sorry po, hindi na nakabili ng wrapper dahil ako ay madaming tanggap na labada buong maghapon. Kaya ako masakit ang tuhod. Ang akin pong nabunot na family ay hindi po iba sa akin. Siya po ay, pamangkin. Active po siya sa church, even she is on the family ways. Ang Mexico family. Oy! Nadaldal pa eh. Parang nilalangan mo.
Ayan, ang nabunot po namin ay Batang Bata. At ito po ay Makinang na Makinang. Si Bright Santillana. Representative daw po. Ayun. Lagib mo, Gib. Thank you po. Yan, ang nabunot po ni Bright ay ang kanyang ninong, si Giant at ang tita Lorna. Yay! Ano yung regalo? Ito. Sabi mo yung happy. Merry ang Christmas nila. Kay Bright. Bawal ang Coke. Bawal po ang Coke. Ang nabunot po namin ay Ayan de Castro family. Ang nabunot ko po ay ang nanay at tatay, nanay at tatay, Hasim family. Ang aming pong nabunot ay ang ating minamahal na Pangulo ng UCA. Huwag daw habaan. Dadali na. Ayan. Very close po kami dito sa family ito. Dayoli Plata family.
ikaw na. Ang amin pong nabunot ay ang Antonio family. Ang amin pong nabunot ay Real and Makalalad family. Nahihiya. Thank you, thank you. Ayun naman ang pamimigay. Ang amin pong nabunot ay Aguado family. Awi Aklan family. Ay, Abi pala yun. Sorry naman, Abi. Thank you. Thank you. Ang nabunot ko po ay Reglos family. Mr. and Mrs. Asuncion. Mr. and Mrs. Ayun po pala. Mr. and Mrs. Asuncion po. Ang nabunot po namin ay Tita Ellen Chudoso and family.
Ito po ay may isang anak. Siya po ay ito. Mr. and Mrs. Mary Rose Buro. Ang nabunot po ay si Inang Maring Manalo. Inay Maring Manalo. Anak inay ay si Lolit Lireyes. Thank you po. Picture daw po. Yan. Teary-eyed agad. Ang aking pong nabunot ay magsha-shine dahil sa aking paper bag ay si Dr. Acosta. Magandang gabi po. Ang nabunot ko po ay Tita Ningning Sulit. Para kung ang ninang ang nagbigay niya. Na-surprise ang ninang dahil siya ang bumili noon para sa kay doktor. Yan.
Surprise ninang yan. Hindi nyo yan alam kung ano yun. Ayun po. Bunot po kayo. Ang nabunot ko po ay presidente ng CWA. Okay. Thank you po ng eritongin yung Kaganda. Ang nabunot ko po ay chairman at saka si Tibebe. Actually ho, yung isa ay napahiwala, yung dalawa yung dala namin. Ay ginawang kay Raymar yung isa. Kaya hindi nga alam ni Raymar na meron siya. Kaya siya nakulat. Ang nabunot namin ay wala dito ngayon ang asawa. Pareho na silang retirees. Hindi naman retirees lang. Laging napunta sa malayo ang kanyang asawa. Ate Linda Diaz and family. At Ruben Diaz and family. Arihoy, walang ulam at hotdog. Ay di, bibigyan ko ho ng pambili. Tsaka yung sa Ate Mary, bibigyan din ng pambili. Kayo na ang bumili ng ulam, mapapanis. Aming nabunot ay ang Beredo family. Ang amin pong nabunot ay si kapatid Merlita Cepillo. Ayun, sila pala si Ate Merly. Merry Christmas po! Oh, pa-feature naman kami kay Ate Merly. Merry Christmas po! Ay, kayo po yung Kuya! Bunot po kayo. Ang nabunot ko po ay si Pastor Gennard Marsigan.
Maganoy family. Napaka-soft ng boses. Ito po, galing kay... Ito po, ibibigay niyo po kay na... Ibibigay niyo po sa kanila. Yan. Maganoy family. Yan. Okay. Ang nabunot po namin ni Naning Manalo. Naning Manalo. Sa karamihan ng Manalo, Blanca Manalo and family. May additional props. Tayo mo na, nandito pa, Ate Blanca. Wait, hindi pa ano. Ang nagluto po ng ating pampabatid, pangtawid gutom. Ayan. Nabunot po namin ay Torio family. Para kung hindi sila sama-samang bumili na regalo. Yeah. Asa si Aren? Si Choi? Picture daw na. Yan. Ang nabunot po namin ay si Eslabon family. Pastor Eslabon po. Picture daw. Ngayon po, idadalwa na po ito. Mga gifts. Amin pong tatawagin na ang Yema family at ang kay Ninang Presi Pascua family. So, mag-exchange gift na lang po kayo ng mga Ninang Presi dahil Laika, pwede ining ikaw ulit ang mag-represent sa mga Ninang Presi. Mag-exchange gift na lang po kayo dahil nabunot na po. Ayan. Oo, ikaw. Yan. Exchange gift kayo.
Marami pong salamat sa ating lahat. Palakpakan naman po natin ang ating mga pamilya. At sana po ay nag-enjoy kayo sa ating maikling fellowship. At ngayon po ay dadako na po ulit tayo sa ating pananambahan. Salamat po. Manalangin po tayo. Patuloy po ang aming pasasalamat, aming Panginoon, sa ikalimang gabi ng aming pong simbang gabi, sa iyo pong pag-akay at sa iyo pong pagtawag sa amin na patuloy kaming makadalo sa gawaing ito ng aming pong pagsamba. Salamat po, O Diyos, sa presensya ng iyong banal na Espiritu na kapiling po namin sa pagkakaisa ng aming pong mga damdamin, ang aming pong pananalig at pagtitiwala na naghahayag ngayon, O Diyos, ng pag-asam sa iyong muling pagbabalik. Salamat po sa iyong mga salita na naghayag ng katotohanan na ang Kapaskuhan ay hindi lamang ang kapanganakan, kundi ang muli niyo pong pagbabalik na siya pong inaabangan ng lahat ng iyong mga anak na nanalig sa iyo, aming Diyos. Salamat po sa pag-asa na inyong pinagkaloob sa amin, sa kagalakan na amin pong naranasan ngayon, sa fellowship na amin pong isinagawa, sa pagsasama-sama ng pamilya o ng mga pamilya na kabilang sa iyong iglesia sa dakong ito. Salamat po sa mga natanggap po naming regalo mula ito, aming Diyos, sa kagalakan at biyaya ng Kapaskuhan na siyang simbolo ng aming pong pagmamahalan sa isa't isa. Salamat po, O Diyos, sa nadama po namin na kasiyahan ngayon sa aming pagsamba, sa piling ng bawat isa na aming mga kapatid sa iglesia, sa pagsasama-sama din po, O Diyos, ng iyong mga pamilya. Sa aming pong pananambahang ito, kami rin po ay dumadalangin sa pagpapasalamat sa isa ninyong anak na nagdiriwang ngayon ng kaarawan, si kapatid na Merlita Sipilio, na sa araw na ito o sa gabing ito patuloy po ang kanyang pagpapasalamat at selebrasyon na kanya pong inihahayag sa kagalakan na kanyang nararanasan ngayon. Pagpalain niyo po siya, aming Panginoon, at ang kanya rin pong buhay ay patuloy na maging pagpapala sa iyo at sa iyong iglesia at sa buo niyang pamilya. Dalangin din po namin, O Diyos, ang wedding anniversary ng aming mga kapatid na sa araw ding ito na nagdiriwang po sila sa pagpapala ng pag-ibig na kanilang pong naranasan sa patuloy na kanilang pong pagmamahalan at pagsasama
sina kapatid na Tio Federico at Sonia Pasno, kapatid na Jessie and Maria Michelle Mendoza, kapatid na Aristeo and Cheryl Mortera, kapatid na Charles Bryan and Shari Buni, at kapatid na Michael and Audrey Rose Rebenque. Pagpalain niyo po ang kanila pong paggunita at pag-alaala sa sinumpaang pangako nila nung sila'y kinasal. Maraming salamat po aming Panginoon at narito po ang iyong iglesia sa kanyang paghayong muli. Damhin namin po aming Panginoon ang inyong pong gabay at ang iyong bendisyon na nagtitiyak sa amin, aming Diyos, na kayo ang umaalalay at umaakay sa amin sa aming paglalakbay sa daigdig na ito. At ngayon, tanggapin natin ang bendisyon ng ating Panginoon na siyang gagabay sa ating paglalakbay sa daigdig na ito. At ngayon, ang pagpapala ng ating iisang Diyos ang sumaatin, ang pag-ibig ni Jesucristo ang manatili sa ating puso at isipan, at ang patnubay ng banal na Espiritu ang siyang laging ating makasama ngayon at magpakailan paman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Atin pong pasalamatan ng bose sa pangunguna ng kapatid na Abby sa gawain ngayon at sa fellowship na ating naranasan. Bukas po ang Christian Youth Fellowship. Tama po ba? SIAP pala. Ay, Christian Youth Fellowship na rin. Ang SIAP, Christian Young Adult Fellowship po ang mangunguna sa atin sa simbang gabi. Bukas po, alas 6 po ng hapon. At gayon din mga kapatid, ating pong awitan ang nag-birthday ngayon, si kapatid na Merlita Sipilyon, andun po sa ating likuran kanina. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Atin din pong binabati ang wedding anniversary nila Tio Federico and Sonia Pasno, Jessie and Maria Michelle Mendoza, Aristeo and Cheryl Mortera, Charles Bryan and Shari Buni, at Michael and Audrey Rose Rebenque. Ayan, ano po? So, meron tayong counting salo-salo doon. Ha? Meron pang announcement? May balita pa po. Hello. Yan. Dagdag pong balita. Magsuot daw po tayo ng dilaw bukas. Lahat po. Yun lang po. Dilaw po, nakadilaw bukas. So, ang color na ating susuotin ay dilaw. Yellow. So, yung mga naninilaw dyan, mga naninilaw, may sakit doon. So, mga kapatid, tayo po ay magsasalo-salo ng masarap na champurado. Tinatawagan po lahat ng CYF. Dito po. Please. CYF po. Upo muna. Upo. Kuya Ronnie, upo. Upo na agad. Upo na. Upo na, upo. Makikuha po ng ballpen. Ballpen po, ballpen. Lahat, ballpen. CJ, Pam, AD, Laika, Awi, Lovely, AJ, Kim, Lester. Dali po, alas 8 na oh.
Lang stinging lang. Ballpen po, ballpen, ballpen, ballpen. Ballpen po. Ayun. Si Web, bilis po, double time. Nakabilang na po. Si Web, bilis po, bilis. Upo. Sige. Upo. Hello. Tinatawagan po lahat ng bose. Magpunta daw po lahat sa unahan. Lahat ng bose. Tsaka si Kim, yung magpipicture. Kim, picture muna. Bilis. Bilis daw po. Lahat daw po ng bose sa unahan. Sa may altar. Tsaka po si Kim. CYF, Christian Youth Fellowship. Yan. Itarangan, magpipicture daw kayo. Picture, bose. Oo. Low. Nay, bose. Inay, Elani Beredo. Elani. Low. Ate Ses, tawag ka. Beijing. Ate Princess, magpipicture kasi. Hindi, okay lang daw yan. Ay, tiyatawag ka nila. Please occupy the front seats. Occupy the front seats po. Hello. Upo na agad. Huwag nang paano. Okay po. Magdi-devotion po muna tayo. Kain ng